Okay, boss. Thank you, ah. Okay, ngayon 2025 mga ka-riders, isang bagong scooter na naman po may sasama natin sa ating choices. Nandito na po sa Unimar Motorcycle ang CF Moto 150 SC. First impression, medyo kahawig siya ng PCX, di ba? Pero unique naman yung kanyang headlight. Hindi siya kapareho. Yun lang dito, nagkaroon sila ng similarity sa pagka B-shape ng kanyang forma ng headlight. Pero all in all, hindi naman. Meron pa rin siyang sariling identity. Nakabukod po ang turning signals niya. Which is okay naman, di ba? Mas mabilis natin siya mapapansin kapag nakabukod sa headlight. Okay? All LED po siya mga ka-riders. So, ang ganda rin ng kanyang DRL, oh. Para sa letter B shape siya dito. Then, simplified yung kanyang emblem sa gitna. Ayan, logo po ng CF Moto. And then, maganda yung direction ng kanyang headlight. Payuko, oh. No problem sa mga makakasalubong natin. Hindi magre-reklamo na masisilaw. Kasi alam niyo naman ng LED, malalakas ang ilaw niya. Maya-maya lang mga riders, i-activate po ito. Makikita natin yung actual na mga lighting system niya. Then dito po sa kanyang taillight, ayan, kita nyo naman, buo siya. Magkakasama na po yung turning signals, stoplight, at saka yung kanyang taillight. Ayan, all LED rin po mga riders. At balita ko, medyo mura din to. Kaya may sasama talaga natin sa ating mga option na mapipiling maxi scooter ngayong 2025. Pansin ko ang lapad ng kanyang fairings, yung kanyang body, di ba? Bulky siya. Proportion naman sa kanyang harapan, oh. Di ba? Galing ng design niya, di ba? All black. So alamin natin maya-maya kung ano pa bang kulay ang available dito. Kasi alam ko meron po itong kulay white na combined sa kulay blue dito sa kanyang side fairings. Grabe, oh, ang galing ng kanyang design, di ba? Para na rin siyang jet fighter ang style, di ba? Then, wala kang makikitang decal sa kanya, puro emblem. Kagaya po nitong kanyang brand name na CF Moto. Dito, naka-chrome na po siya. Siyempre, naka-emboss. Hanggang dito po sa side profile, yung kanyang model name na 150 SC. Then, may isa pa po siyang code na identification niya. Ito, may maliit dito nakasulat na CF150T-31. Ayan. Okay, sige sir. Ito po si manager, si Sir Honard. At installan po niya ng battery para ma-demonstrate po sa atin yung lighting system. Siyempre yung sound check ng busina. Saka kung may gas, check natin na. Almost the same po sila ng underseat storage capacity ng PCX. Meron po itong size na 30 liters. Ayan. Nandun sa gitna po yung pwesto ng kanyang baterya. Okay, tingin ko kakasya na rito ang isang full face helmet. Pero mamaya sukatin natin. Sir, Happy New Year nga pala, ha? Happy New Year. Baka may natira pa dyang mga suman-suman. Joke lang, sir. Happy New Year din. Okay. Then okay, solid yung kanyang grab bar, di ba? Mahaba. Sana nilagyan ng rubber, di ba? Kasi minsan yung mga angkas natin medyo sumasakit din ang kamay niyan pagkapit eh. Kaya mas maganda sana kung may rubber. Okay, panalo po sa special features itong CF Moto 150. Unang-una nga po, full LED na ang kanyang mga lighting system. And then, TFT full digital na rin po ang kanyang instrument panel. And then, naka-keyless na rin siya mga riders. At ano pa ba? Siyempre, tubeless ang mga gulong.
fuel injection na. At ang maganda rito sa safety features niya, meron po siyang ABS, dual ABS na po siya, harap at likod. Meron po siyang anti-lock braking system at yung traction control system. Kaya safe na safe tayo dito sa CF Moto 150 SC. Okay, ganda ng kanyang visor, di ba? Parang visor ni Batman. Simple lang, oh. Maliit pero maporma ang dating. Iba talaga pag pure black, di ba? Very formal siya. Saka elegante ang dating. And then sa muffler, kita nyo naman yung kanyang stock na muffler, di ba? Forma din. Fully protected ng plastic na heat guard. Ayan, meron po siyang tatak na CF Moto. And then hanggang dito sa tip, may protection siya na heat guard din. Para hindi tayo mapasok. And then naka-dual shock na rin po sa kanyang rear suspension. And then meron po sukat na 130 by 70 by 13 dito po sa rear tire niya. And then yung kanya naman pong mag wheels na pure black din. Ayan, aluminum po siya. Size 13 din siya syempre. And then panalo rin sa brand. Ayan, CST tubeless ang ginamit na gulong. And then ayan po yung kanyang single disc na meron pong single piston caliper at equipped with anti-lock braking system. And then dito naman sa front, syempre telescopic fork na front suspension. May TCS na. And then ang size naman po dito sa front tire ay nasa 110 by 70 by 14. So malaki po yung diameter ng kanyang wheels dito sa unahan para sa riding comfortability natin. Naka-upright position po ang kanyang manibela para iwas ngalay sa pag-long ride. And then single disc na meron pong dual piston caliper at syempre equipped din po siya ng anti-lock braking system. And then panalo rin tayo sa kanyang footboard. Ayan, may extension siya para pag nangangawit tayo, pwede tayo mag-cruising position pag long ride. Yung kanya pong mati ngayon, wala nang metal na kasama. Mas maganda sa ring meron, di ba? Para mas makapit sa ating sapatos. Iba talaga pag black, di ba? Hindi mahirap linisin. At kahit mga isang linggo kang hindi maglinis, okay lang. Punas-punas lang. Okay, dito po sa kanyang footrest. Okay, yan, ipupush lang po natin ng konti dito sa pinakadulo niya. Ayan, lalabas na siya. Ayan, aluminum po. Then magaspag din naman, hindi dudulas yung ating sapatos. And then sa stock na upuan niya, ayan, makita nyo malapad. Then single tone lang siya, meron siyang double stitch dito sa gitna. And then, ayan, malambot po yung kanyang foam. Nga lang parang nadudulasan ako sa kanyang seat cover. Pero mamaya, check natin kung madulas ba talaga siya. And then, ayan po sir yung kanyang remote. Meron ba siya sir na physical key? May manual key pa? Oh, wala na. Okay, okay na. Na-install yung battery. And then, pag i-on. Oh, grabe, di ba? Ang ganda ng kanyang TFT instrument panel, oh. Oh, very modernized. By the way, mga ka-riders, made in China po ito, itong CF Moto. Pero ang ganda ng kanyang digital panel, di ba? Ito sa gitna yung kanyang speedometer. And then, sa gitna yung kanyang RPM. Then, meron siyang voltmeter. Ito ay pinaka-importante sa lahat para humina ang baterya natin. Mamamonitor natin dahil wala nga po siyang kickstart. And then, trip meter. And then, kanya pong icon ng ABS. And then, check engine sign. And then, yung traction control sign. And then, dito meron po siyang stop and start system. Ito po yon na in case na tayo po ay mapatraffic, pag naka-activate po ito, kung saan po magsha-shutdown ng ating engine para makasave tayo ng gasoline. Then, kapag i-start nyo na, isang pigalan po sa throttle, start na rin siya agad. Okay, sige sir, check ko lang yung mga buttons nyo ha. Then dito, ito po yung kanyang, sige. Ayan, meron po siyang U-box mga ka-riders. Nandiyan ba din sir ang kanyang USB charging port? Okay, ayun, meron po siyang USB ready at may kasamang Type-C. Ano sir, pakiano nga sir? Ayun, meron po siyang Type-C na kasama sa itaas. Ayan. Okay, sige sir, thank you. Okay, balik tayo dito sa kanyang mga switches and button. Gaya ng sabi ko, meron po siyang stop and start system. Ito po yung idling stop. And then, yung kanya po push button, electric starter. And then, yan, meron siyang hazard lamp. Ayun. And then, dito sa kabila, okay, nandito po yung control ng ating panel. Ayan, meron siyang back and set. Then, up and down. And then, yung kanya pong turning signals, left and right. And then, kanya pong horn. Ayan, malakas po yung kanyang horn, mga riders. So, okay. Okay, check po natin yung kanyang headlight ha. Maganda naman dito sa mga automatic na scooter, kahit hindi pa tayo naka-start engine, naka-on na yung kanyang headlight. Naka-yuko yung kanyang direction. Pero ang ganda nitong
letter B shape na DRL niya, di ba? Kitang-kita yan. Subukan po nating high beam. Okay, dito maganda yan. Magkakasama na yung kanyang mga switches dito ng high beam, low beam, saka passing light. So isa-isahin natin na naka low beam siya, and then kapag high beam, ayan. And then pag on and off button natin yung kanyang switch, ayan po ang kanyang passing light. And then check natin yung kanyang hazard lamp. And then sa kanya pong tail lights. Nakita nyo ang lapad ng kanyang tail lights, oh. Ayan, sa ibaba po yung kanyang stop light. Yun lang po ang downside, wala siyang physical key or yung manual key. Parang nagloko kasi yung battery natin, hindi na natin siya mapapaandar. Pero siguro, dala na lang tayo ng reservang battery para sa remote. Saka yung mga maliliit na screw, di ba? Nandito na rin po yung kanyang button ng fuel at saka ng upuan. Okay, available po sa 4 na kulay itong CF Moto 150 SC. Meron po siyang Space Silver, Solar Silver, Storm Gray at saka Gem Black. So ito po yung Gem Black. And then check po natin yung kanyang fuel tank, ha. Siyempre iset tapat natin sa fuel. And then pag ibubukas, ayan, medyo madiin lang, ano, pero mabilis naman siya mag-open. Okay, meron po siyang fuel tank capacity na 8.5 liters. So average na para sa isang maxi scoot na ganito ang size. And then sa fuel consumption, meron po siyang 40 kilometers per 1 liter. And then dahil 2 valve lang po siya, expect na natin sa kanyang top speed na nasa 110 to 120 kilometers per hour. Okay, meron po siyang maximum power na 14.1 horsepower at 8,250 RPM and maximum torque of 14.2 Nm at 6,500 RPM. And then may kabigatan po siya dahil tumitimbang po siya ng 135 kilos sa kanyang wet weight. And then meron po siyang 135 mm na ground clearance at 765 mm naman po sa kanyang seat height. 4-stroke, single cylinder, 2 valve, liquid cooled sa kanyang cooling system. Fuel injected naman po sa kanyang fuel supply system. 150cc displacement. Okay, check po natin yung kanyang U-box kung makakapag-fit po ng isang standard size na helmet. Ayan, naipasok naman po natin, pero alam niyo naman yung mga helmet na malalaki po ang shell, eh. Ay sana magkasya, ha? Okay, hindi po rin pwede. Kaya siguro mga half face lang ang po pwede rito. Okay, medyo may kabigatan po yung kanyang remote, pero very elegant yung design, di ba? Ganda ng tsura niya. Okay, ayan yung kanyang 3 button po. Meron po dito pang unlock, and then siguro locator, saka meron din po siyang alarm. Okay, sulit na sulit talaga dito sa CF Moto 150 SC. Okay mga riders, wala po siyang kickstart at meron naman po siyang kill switch sensor sa kanyang side stand. Okay, siguro bago natin sakyan, isa-side stand ko lang, ha. Kung mapapansin nyo, ang lapad po ng kanyang body. Kaya dapat yung side stand niya maganda pagkakatagilid. So dito naman, okay naman, di ba? Hindi siya basta-basta mabubuwal. Okay, check na natin, ha. Okay, kahit mababa po yung kanyang seat height na meron pong sukat na 765 mm at 135 mm na ground clearance, medyo natitiyad tayo kasi ang lapad po ng kanyang upuan, no? Pero syempre, kapag tumatakbo na tayo, priority nila yung ating comfortability. Dito ang dampot ng kanyang foam. Dito naman, medyo malapit yung kanyang manibela, pero mataas ang position kaya hindi tayo pasubsob. Okay, medyo malapit yung kanyang handlebar, pero ang ganda ng forma, di ba? Lapad. Okay, sa turning radius po niya, ayan, medyo eksakto sa ating hita. Kabila. And then kapag mag-extend tayo ng paa, ayan, pag atras-atras lang tayo ng pagkakaupo para maiunat natin yung ating mga binti. Ayan. Huwag lang natin naabutin to at magagasgas ang ating fairings, syempre. Okay. Then check natin yung kanyang shock. Okay, ito kakaiba dun sa ibang shock na upuan natin. Malambot po ang shock nito. Kitang-kita nyo po yung bouncing niya, oh.
bilis siya sumama, hindi pa po natin masyadong pine-pressure. Pero sunod agad siya. Oh. And then check po natin yung kanyang rear brake na disc. Ay, malakas ang preno po. And then sa kanya pong front brake. And almost equal po sila ng braking power. Rinig niyo po yung kanyang response. Oh. Ay tagal na nating kasama, patuloy sa pag-arangkada tungo sa mga pangarap mo't makamit ang mithiin mo. Walang humpay sa pagtulong, walang tigil sa pagsulong. Kahit saan ika'y dadalhin, marating lang ang iyong tatahakin. Unemar, una ka dito. Unemar, dito ay sigurado. Dekalidad at bilis, walang kaparis. Swabe ang biyahe mo sa Unemar, di wala ka dito. Ayan mga ka-riders, kung kinapos ang budget niya sa PCX, kasi alam naman natin ang PCX nasa 150,000 yan eh. So ito, mayroon po tayong choices. Tutulungan po tayo ni Sir Honard. Happy New Year, Sir Honard. Honard pala, Ronald tuloy. Alamin ko lang sir, mukhang mas mura ito sir, ano, yung kanyang cash price. Yes sir, SRP lang po natin dito is 190,800. So almost 120k, okay sir. Sa selling basis, down payment na po natin ay 11,980. Ayun mga riders, so, sa halagang 11,000, maiuwi nyo na sa CF Moto 150 SC. Sir, sa 3 years, magkano po siya? 36 months po ay 4,612 po. 4,612, then may rebate pa kayo sir na... Fix po dito kasi fix na. promo interest po siya. Okay. Kaya assurance sa napakabagal na. Okay, sige sir. Then sa 2 years sir? Sa 2 years po ay 6,110. And then 1 year? Is 10,600. Para sa gusto ng 150cc na scooter type, although China pero napaka-quality naman at napaka-affordable, ito po na ilalala po ng CF Moto ang SC150cc. Dual ABS na po siya at napakaganda po. Very affordable. So, located po kami dito sa Sitio Bagong Anyo, Barangay Pagsalitan, Santa Cruz, Laguna. So, pwede nyo po i-visit sa aming Facebook page sa Denver Santa Cruz. I-message nyo lang po kami or tawagan kami sa aming mobile number na 0917-527-4224. Okay, sige sir. Happy New Year. Neymar morning. Neymar morning. Kung ang hanap ay specs na malupit at shoot sa inyong budget, ito na ang CF Moto 150 SC. Like, comment, and subscribe sa ating channel.